Naku, paano ba yan? Kalat na po ito sa social media. At ang palusot ngayon, ang kampo na ng si Governor Vilma Santos, edited daw yung mga kumakalat na or yung kanyang kumakalat nga na pahayag. Edited. Ayan. Una niya na rin pong nilinaw. Sinabi niya na yung pahayag niya na yon ay hindi laban sa publiko, hindi laban sa mga kababayan natin, kundi yun daw ay laban sa fake news. Kasi marami daw nang babash at nagpapakalat ng fake news sa kanila, tungkol sa kanila. Lalo na po ng kanyang asawa nga na si Ralph Recto. Um, hindi daw sa laban sa publiko kundi ito daw ay laban doon sa mga nagpapakalat ng fake news. Yung kanyang pahayag na pinag-uusapan ngayon sa social media, ang sinabi niya kasi, kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami at kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Sa totoong buhay, totoo naman ito eh. Sa ating mga, sa ating lipunan, lalo na yung mga, anyway, marami sa mga Filipinos din na ganito ang pag-uugali. Yung mga nasa taas, yung mga alam nilang nakakaangat, sila yung unang-unang titira at babatak. Kaya nahirapan na silang umangat, yung mga nasa baba. Kasi nga, nakafocus na sila para siraan at pabagsakin yung mga nasa taas. Pero kasi, ang pinupunto natin dito ay iba. Nasa politika etong mga ito, si Governor Vilma Santos at ang kanyang pamilya, nasa politika. Wala ditong usapin kung kayo'y mataas o mababa. Ang usapin dito, yung mga nambabash, yung mga nag-criticize sa inyo, ay mga tao na dapat niyong pagsilbihan. Pero ako rin naniniwala, talagang kalat na kalat ngayon ang fake news. Dapat lang labanan. Pero kasi, kayo po ay nasa politika na ang ibig sabihin, kayo ay dapat or pinagsisilbihan nyo dapat ang taong bayan. So kung ang taong bayan ay pinupuna kayo, tinitira kayo, sabihin na natin, kasi yun yung word na ginamit na itong si Governor, kung kayo ay tinitira ng mga pinagsisilbihan nyo, abay walang problema yon, abay normal yon. Kasi yan po ay klase ng pangangalampag. Kinakalampag kayo sa mga hindi tamang ginagawa nyo. Kayo ang tagapagsilbi sa ating bayan. Ang pinagsisilbihan nyo ay ang taong bayan. So dapat lang na kayo ay punahin kung merong makita na hindi tama, hindi magandang sistema, at lalong-lalo kung nakitaan kayo ng kawalang hiyaan. Kasi karamihan ngayon na nasa gobyerno, totoo naman hindi para magsilbi, kundi para magkamal ng yaman. Kundi para panatilihin ang kanilang yaman kasi may power, mas madali yon, 'di ba?